Hello guys, day off ko na naman today. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung nangyari kay Kabayan, yung first timer dito sa Hong Kong. 4 months pa lang siya sa amo niya, nagkasakit siya. So, napilitan siyang mag-break contract. At actually, today, pauwi na talaga siya. Ito yung nangyari sa kanya for awareness lang guys, sa mga baguhan. At syempre, pati na rin sa atin na mga matatagal na dito. Nagkaroon si Kabayan ng abdominal pain. Parating sumasakit yung tiyan niya, hindi niya maintindihan. So, hindi ka talaga makakapag-concentrate na magtrabaho pag ganun. So, nagpa-check up na rin daw siya. Tapos, nung na-admit daw siya, wala daw findings yung doktor sa karamdaman niya. So, nag-decide siya na mag-break contract na lang kasi hindi niya na daw kaya. Tapos yung tumawag daw yung hospital, yung schedule pa daw ng ultrasound niya is November. So nagulat siya, hindi niya na-expect na ganun katagal, hindi na daw siya makapaghintay. So ibig sabihin kasi pag November pa yung ultrasound mo, saka pa malalaman kung anong sakit mo, di ba? Pag ganun. So bakit ganun? Yun din yung hindi ko alam. Pero dito kasi sa Hong Kong, pag hindi ka pa grabe, hindi ka yan yung hindi ka yan na ira-rush na operahan or ira-rush na kung ano man yung mga ibang test agad-agad. Kailangan mo yung pumila. May mga nakalista na yan na schedule kung kailan. So doon ka talaga pipila sa pinakahuli kung hanggang kailan makakahintay yung kalagayan mo. Ganon yun dito, pero libre yun sa ano natin, sa insurance natin. May babayaran lang tayo konti sa pagpa-check. So, nag-break contract siya. Ngayon, ang schedule niya na uwi is after 1 month. Ngayon, hindi niya ini-expect guys na biglang aatakihin siya na hindi niya na kaya, na kailangan na siyang i-admit ulit. Pangalawang admit niya guys, pangalawang hospital siya, ilang araw. Na-advise din daw siya na magpa-opera. So, hindi siya nagpa-opera. Pinili niyang umuwi muna, doon na lang daw magpagaling sa Pilipinas. At babalik na lang daw siya dito pag gumaling na siya. Wala na siyang choice guys, kasi mas maganda sana dito siya magpagaling. Kasi libre lahat dito kahit operahan ka pa dito. Pati yung medication mo, yung mga follow-up mo, libre yun. Kasi may insurance tayo dito, may health insurance. Pero nakapag-break contract na kasi siya before niya malaman yung sakit niya na gallbladder stone. May bato daw na nakaharang doon sa ano niya. So, hindi ko ma-explain mabuti kasi hindi naman tayo expert about dyan. Basta about doon. So, buti na lang, medyo okay na siya ngayon. Nakalabas siya kahapon. At medyo kaya niya naman daw mag-flight. Medyo kaya niya naman daw na bumiyahe. Kasi kailangan niya talagang kayahin para makauwi na lang talaga siya sa Pilipinas, sa pamilya niya. Iba din kasi yung pag may nararamdaman tayo, di ba? Mas mabuti yung kasama natin ang pamilya natin. Pero mas kasi dito kasi yung mga amo, pag may sakit ka na yun, hospital ka, hindi ka nila pwedeng i-terminate. So support ka nila. So mayroon ka niyang sick leave, at kung kailangan mo dalhin sa ospital, dadalhin ka yan. At saka kung kailangan mo ng treatment, ganun dito. May insurance dito. Ang problema, kung kaya ng katawan mo na magtrabaho pa rin, kung may nararamdaman ka, halo-halo na yan guys, kasi first time siya kasali na dyan yung homesick, kasali na dyan yung nahihirapan siya kasi first time pa nga siya, nag-a-adjust pa siya, tapos may mararamdaman pa siya na sakit. So, nagsama-sama na siguro yung niya, yung emotions niya, at saka yung nararamdaman niya para makapag-decide siya na mag-break of contract. So, hindi niya na pwedeng bawiin yun kasi na-send na. So, kailangan niya na lang talagang pangatawanan yun, yung decision niya na yun. So, awareness ito guys sa atin na dapat pala ingatan natin yung katawan natin, ingatan natin kung ano yung mga kinakain natin. Pero hindi naman kasi natin makontrol kasi nga nangangamuhan tayo dito. Kung ano yung food na i-serve natin sa amo natin, kakainin din natin kung ano yung may offer nila sa atin. Yun kasi with food
minsan ka lang dito makakita na with food allowance. Share talaga sa food sa amo. So, malungkot man, kakalungkot man, pero yung iba is mga leftover pa yung mga kinakain dito. So, pa-discarte lang talaga dito para maging healthy at para makasurvive pagdating sa pagkain. So, bago ka pumuntang abroad, kailangan talaga ihanda ang sarili. Handa. Sa anumang mangyari, anumang dadatnan mo dito sa Hong Kong, guys. So, hindi basta-basta mag-decide na mag-abroad na, ay, mag-abroad ako, magtatrabaho ako sa abroad, ganon. Hindi lang ganon. Kailangan mo ring harapin kung ano yung madadatnan mo dito at kung ano yung mga sitwasyon na maaari mong maranasan dito. So, kailangan mo talaga na pinakamahabang pasensya at lakas ng loob. Pinakamalakas na loob. At kapit sa itaas. Faith kay God para malampasan mo lahat ng mga pagsubok dito sa Hong Kong. So, para kay sis, praying for your fast recovery. Sana may makatulong pa sa'yo. Sana mabigyan ka pa ng assistance. Pumunta siya sa doon sa ating government office dito sa Hong Kong, sa Philippine Consulate sa OWA. Humingi na daw siya doon ng tulong. Hihingi pa lang siya today bago ang flight niya. So, sana matulungan siya. So, yun lang guys. Kunento ko lang yung nangyari guys sis para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mga nararanasan ng ibang OFW dito sa Hong Kong. Nararanasan ng mga kababayan natin na nag-abroad. Isa na ako doon. So, fight lang tayong lahat. So, yun lang for today's video. God bless us all.